Hello mga katutot ka-DIY, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Ano po? On this episode ay atin pong pag-uusapan yung pagpapalit po ng fan motor from AC to DC, kasama na rin po yung pag-convert natin ng two-way switch para po dito sa setup na ito. So step number 1 po natin, alisin po natin itong fan motor at i-assess po natin yung compatibility po nito ating kakabit ng DC motor, lalo na po dito sa may neck. Minsan po mahigpit po yan, kaya minsan mahirapan tayo magkabit. So subukan natin. Okay, so compatible naman siya, maluwag naman siya. So medyo malaki po itong ating AC motor kaysa dito sa DC motor. Definitely magkaiba po ang crank lever niya, yung haba. So i-check po natin yung difference niya between the AC and DC motor. 6 cm po doon sa DC motor. Dito naman po sa AC, i-check po natin actual na haba nitong crank lever. Double check natin, 9 cm. So medyo babawasan natin. So step number 3, change o improvise po natin crank lever. Ayan po, na-improvise na natin, baluktot na natin. So nakuha na natin yung 6 cm. Ayan. So subukan natin. So try muna natin siyang i-manual. Kasi pag in-automatic agad natin ito, baka masira. Papali, plastic lang naman po yan. So ayan, pwede na natin automatic. So okay na sa manual. Ayan, nira na po natin, okay na siya. Tingnan natin kung mayroong pabigla-biglang galaw o paghinto o pagyuko. Okay naman, swabe naman siya. So okay ang ginawa nating innovation dyan sa ating crank lever. Binubaloktot lang naman po natin kaya madaling stretch. So step number 4, i-assess naman natin na yung compatibility nitong front cover with respect po dito sa housing. Dito po nakalagay yung nut. I-thread po dapat dito, pero wala po dahil aluminum po ang pinanggalingan na cover ng motor ng AC. So number 5, inisiran muna natin, tingnan natin bago natin ikabit kung okay yung ating ginawang conversion. Check natin. Medyo maingay. So bushing problem po pag ganyan ang tunog, metal to metal po yan. So umpisa natin tanggalin yung bushing at palitan natin ng bearing para mawala po yung ingay at nang humaba po ang buhay ng ating pong DC na electric fan. Yung link po ng video kung paano ang conversion ay nandun po sa description box po natin sa bearing. Check po natin resulta. Okay na, wala na po yung ingay niya. Now, let's continue po. Step number 6, i-check po natin yung fan belt niya. I-assess natin kung po pwede po natin kabitan ng two-way switch. Ito adapter ating ipapalit dito sa linyang ito. Pinanggalingan ng AC wirings. Diyan po na ipapasok. At titingnan natin kung kakasya rito sa body o sa loob. Ito po pinaka-importante dito sa ating gagawin na two-way switch. Ito pong wiring na to na pinanggalingan dati ay gagamitin pa po natin. Huwag niyo pong puputulin dito sa may switch. Then subukan natin kung kasya itong adapter. Kailangan kumasya siya. Ayusin man po natin wiring yan pagkakabitan natin actual. Okay, kasya siya, hindi tatama doon sa base. Ayan.
Lagyan na lang po natin ng support ng cable tie yan sa ilalim mamaya para hindi bumaba. At isagad natin pataas. So ito po yung plug na to, hindi na po puputulin, gagamitin din po natin yan. Lagyan po natin ng female plug mamaya. Okay. So ito pong wiring na to, gagamitin po natin siya. Yung main plug, yung line 1 tsaka line 2, gagamitin po natin lahat yan. At pati ito ang dating plug, atin po siyang gagamitin. Yan, ito pong gagamitin natin main plug na patungo dito sa ating switch. Yan po yung switch natin, papasok po yan doon sa block mamaya. Naka-series naman po yung 1 and 2 dito sa buo na to. So ito lang po ang gagamitin natin, yung line 1, 1, 2, 3, papasok po natin yan sa block, tsaka yung line 2 papasok din po natin yan doon sa block mamaya. So possible po ang two-way switch. So start na po natin process. Dito po natin siya ipapasok pero masikip, so kailangan natin luwagan. Yan, luluwagan po natin siya. Ito po yung bolt na to ay tatanggalin po natin yan, yung neck na yan pag pinasok mamaya yung wiring. Ingatan nyo lang po yung bulitas, baka po tumalsik po dyan, kaya mas maganda ilagay nyo po ng plastic para naman pag tumalsik man hindi lalayo. Okay, so ayan natin yung kanyang dadaanan. Ayan, pasok na siya dyan. Ayan po. Hindi, nalagyan po natin ng ventilation dito sa lugar na to. Diyan po sa lalagyan ng adapter natin mamaya para po mahangin-hanginan din po siya dyan at hindi po uminit. Kasi umiinit po ng konti yan. So alisin natin yung rebaba o yung bars para magandang tingnan. And then, yun na po, naikabit na natin. So yan, yun ay kukonekta natin sa ating pong potentiometer mamaya, potentiometer sa ating pong switch. So yan na po, nakakabit na yung ating pong adapter. Ayan. So ito po, kakabit natin to sa magiging connection mamaya dito sa ating female plug. Ito po 3N 2 po ito na connection, pero pagsamahin na natin, isang takbo lang po yan. Ayan, ayan, yan po yung 2 and 3. Naka-series naman po yung 1 and 2, kaya wala nang wiring 1. Ayan, naka-series kasi yan. Siguro may problema yung dating motor nito, kaya siniris yan. So ang magiging connection natin, yan po sa speed, tsaka yung block ay yung line 2. So yan, nakikabit na po natin siya. Yung female plug, tsaka yung plug po ng adapter, yan. I-connecta na siya. Connecta na sa main plug. Ayan. Pumasok dito. Diretso sa ating female plug at diretso sa male plug papunta sa adapter. Ito po, dito sa main plug po natin. Yan ang ating gagamitin na saksakan ngayon. Isa lang. Para hindi po sasabit-sabit yung adapter. So yan na po siya. So check po muna natin ng wirings kung may short circuit na connection. Importante po yun. Nasa selector po natin, nasa continuity. Para po kung shorted po, tutunog po yan. Kumukha nito. I-check po muna natin kung okay ang ating tester. Ayan. So check natin itong isang linya. Okay, wala. 0, okay. So check naman natin itong okay. So check natin itong switch. Number 2, wala. Wala siyang short. Number 3, wala ding short. So check na din natin number 1 kahit na naka-series siya sa 2. Okay, wala din po siyang short.
Okay. So yan ang ating naging setup dito sa ilalim para sa two-way switch po natin. Kung gusto nyo po lagyan electrical tape po yung kung female tsaka male plug, okay lang po. Okay, close na natin itong kanyang base. Okay, step number 8, i-assemble na natin yung grill guard at yung plastic rear cover. Okay, nakakuha na tayo po na mayroon pong thread. Yan po, nagkakabitan po ng ating lock, yung front rear grill lock. Ayan, pero medyo hindi po compatible yung butas. Butasan po natin siya. Gamitin po natin ang soldering iron para mas mabilis. Ayan, oval. Ha? Okay na siya. Yung crack lever natin. Nag-adjust tayo ng konti sa height kasi po tumatama yung ilalim. At ito po, lagyan natin siya ng guide. And diretso po yung ating wiring dyan. Okay, ito pong ating rear cover. Kinonvert na rin natin. Ayan. Binutasan natin para dun sa potentiometer o sa switch. Step number 9, final test run po natin. Check po natin ng kanyang performance. Kung may problema, ayusin natin kagad. Okay naman. I-off natin. Okay. On uli natin. Yan, gamit po natin yung switch sa ilalim. And ito naman sa ibabaw. I-stop muna natin para hindi magulo. Up. May swing pala natin. Stop muna natin to para hindi nakagulo. Yan. So, i-off natin. Yan, off na rin po siya sa itaas, sa baba, ganun din. Kung saan po kayo pampanting gamitin, on uli. Yan. So, yan po, under siya uli. Kung saan po ninyo gustong i-on, i-off, press sway uli natin. Then, stop. Okay. So yan po, nakita po ninyo, two-way switch po ginawa natin sa ating DC motor conversion. At dyan po nagtatapos ang ating episode sa araw na ito. At kung inyo pong naibigan, at paki-like na lang po at paki-damay na din po ang subscribe button bilang suporta po sa ating channel. At paki-hit na din po ang notification bell para po maging updated po kayo sa susunod ko pa po mga videos. Ano po. Hanggang sa muli, bye-bye and God bless us all. Ingat po palagi. Paalam!